Sa panahon na abala ang mga eksperto sa bawat hindi pagkakasundo ng Washington at Jerusalem, hindi nila napapansin o sadyang itinatago ang mas malaking kwento. Ito ay tinatawag na United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative, mas kilala bilang Section 224. At maririnig mo ang pangalang ito. Tandaan, Section 224. Maaring hindi ito ang pangunahing balita, pero kung maipapasa ng Kongreso ang Seksyon 224 bilang batas sa susunod na 2 linggo, maaari itong maging isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ugnayan ng US at Israel, lalo na sa nakalipas na 50 taon. Kaya ano ba talaga ang nangyayari dito? Nasasaksihan ba natin ang lumalalim na hidwaan ng Estados Unidos at Israel? Nasasimula na ba tayo ng panibagong panahon kung saan nagiging estratehikong katuwang na ng Amerika sa teknolohiya ang Israel, imbes na basta tumatanggap lang ng suporta? Sama kayo sa episode na ito ng True East habang magsisiyasat tayo. Mag-imbita tayo ng panauhin at ilalantad ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ang pundasyon ng relasyon ng Israel at US ay nakabatay sa Memorandum of Understanding o kilalang MOU na nagbibigay ng humigit kumulang $3.8 bilyong taon-taon bilang tulong militar sa Israel. Ang balangkas na yon, gaya ng napag-usapan sa podcast na ito, ay nabuo sa ibang panahon. Nagbago na ang anyo ng digmaan at iba na rin ang Israel kumpara 10 taon na ang nakaraan. Hindi na lang sa tanke, fighter jet at aircraft carrier sinusukat ang lakas militar ngayon. Mas lalo na ngayon, sinusukat ito gamit ang artificial intelligence, autonomous na mga sistema, kakayahan sa cyber, electronic warfare, mga makabagong paraan ng paggawa, at ang kakayahang mag-innovate ng mas mabilis kaysa sa mga kalaban mo. Sa marami sa mga larangang ito, ang Israel ay lumitaw bilang isa sa mga nangungunang innovator ng teknolohiyang pangdepensa sa buong mundo. Sa katunayan, sa nakalipas na 2 dekada, ang Israel ang nangguna sa mga missile defense system ng mundo. Nangguna rin sa cyber capabilities, intelligence fusion, drone technologies, at pag-aangkop sa larangan ng labanan. Sa nakalipas na 3 taon ng digmaan pa lamang, ang Israel ay epektibong naging laboratorio ng mundo para sa makababong pakikidigma. Habang kinakaharap nito ang Hamas, Hezbollah, ang mga Houthi, mga proxy ng Iran, at maging ang mismong Iran. Ang mga aral na natutunan sa Israel ay pinag-aaralan na ngayon ng mga militar sa buong mundo. Hindi eksepsyon ang Estados Unidos. Mukhang kinikilala ng Seksyon 224 ang katotohanan yan. Sa halip na basta-basta lang maglipat ng tulong, tinitingnan ng Kongreso ang isang balangkas na magpapalalim sa kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel sa paraang wala itong kasunduan sa kahit anong ibang bansa. Hindi ito tungkol sa pagbibigay lang ng mas malaking pondo. Tungkol ito sa makatuwang na pagbuo ng mga bagay. Tungkol ito sa sabayang pagdevelop ng teknolohiya, paggawa ng sistema at paghahanda ng Israel at US para sa mga digmaan sa hinaharap. Ngayon, mas nakatuwa ng US sa estratehikong kompetisyon laban sa China. At nauunawaan ng Washington na ang mga pangunahing labanan ng ika-21 siglo ay magiging kapwa teknolohikal at militar. At dito mismo sa puntong ito, may natatanging iaambag ang Israel sa usaping yon. Ang Israel ay bansang kilala sa inobasyon, may pinakamabilis na kakayahang umangkop sa mundo, at may natatanging karanasan sa labanan na di kayang pantayan ng kanluran. At ang Israel ay kayang gawing mga kakayahang operasyonal ang mga ideya sa pambihirang bilis. Na nagdadala sa atin sa pangunahing tanong, ang Seksyon 224 ba ay isang tipikal na kasunduan sa depensa o simula ito ng bagong yugto ng relasyon ng US at Israel na lumalampas sa tulong papunta sa estratehikong alyansa sa teknolohiya? Kung babalikan natin ito matapos ang 10 taon, kikilalanin kaya ng mga historiador ang sandaling ito at Seksyon 224 bilang simula ng pagbabagong yon. Ngayon, kailangan natin ng tulong mula sa isa sa pinakamagaling na technological at militar na henyo ng Israel na kilala ko. Ang pangalan niya ay Nitzan David Fuchs. Si Nitzan ay strategist ng pambansang seguridad at senior mananaliksik sa Argaman Institute.
Ilang taon nang inaaral ni Nitsan ang hinaharap ng bigmaan, teknolohiyang militar, seguridad sa enerhiya at lumalawak na estratehikong ugnayan ng Israel at Estados Unidos. Kapag gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena, tinatawagan ko si Nitsan. Isa siya sa pinakamaingat mag-isip sa Israel tungkol sa pagsasanib ng lakas militar, ekonomiya, teknolohiya at geopolitika sa paghubog ng ating hinaharap. Si Nitsan ang magtatag at host ng kamanghamanghang Hebrew podcast na Hamishchak Hagadol, ang dakilang laro. Kung marunong ka ng Hebreo, hinihikayat kitang makinig at sumubaybay. Isa ito sa mga pangunahing geopolitical podcast ng Israel. Mula noong 2016, itinayo ito ni Nitsan bilang nangungunang plataporma para sa estratehikong pagsusuri. Tumutulong sa libu-libong tagapakinig kabilang ako na maintindihan ng mga puwersang nasa likod ng pandaigdigang kaganapan. Mula kompetisyon ng malalaking kapangyarihan at inobasyon sa depensa, pamilihan ng enerhiya, supply chain, hanggang pambansang seguridad. Nitsan, gusto kong dumiretso agad. Ano nga ba talaga ang Seksyon 224 at bakit ito nadudulot ng napakaraming usapan sa Washington, D.C.? Ang Seksyon 224 ay nagbibigay ng mandato mula sa Kongreso sa kalihim ng depensa na isulong, pabilisin at isynchronize ang kooperasyong pangdepensa ng US at Israel sa larangan ng teknolohiya at hinihiling namang talaga ang kalihim ng depensa ng isang espesyal na ahente para sa mga gawaing iyon. At sinasabi rin sa kalihim na ilatan, una sa lahat, ang balangkas ng mga regulasyon para sa kooperasyong pangdepensa. At hanapin din ang mga posibleng kooperasyon sa pagitan ng dalawang estado sa malawak na hanay ng mga teknolohiya, kung ito man ay quantum, autonomous systems o anti-drone warfare. At sila sabi rin ito sa kalihim na maghanap ng anumang kaugnay na teknolohiyang Israeli para sa kasalukuyan o hinaharap na mga plataporma na Amerika. At ang huling bahagi ng seksyon, malinaw nitong sinasabi na ang kalihim ng depensa ay magkakaroon ng 180 araw upang ipresenta sa Kongreso ang isang plano kung paano ipatutupad ang seksyong iyon. At mula sa sandaling iyon, bawat taon, makakatanggap ang Kongreso ng ulat tungkol sa pag-usad ng technological na kooperasyon ng US at Israel. At ang tinutukoy natin ay ang kooperasyong technological mula sa idea, mula sa pananaliksik sa teknolohiya hanggang sa industrial na paggawa. Ibig sabihin, ito ang buong value chain ng alinmang kasalukuyan o hinaharap na sistema ng sandata. Nung tutulungan ang mga siyentipikong Israeli at Amerikano, isa ito sa mga pangunahing at mahalagang. Layunin ng seksyon ang pabilisin at pahintulutan ang paglipat ng impormasyon sa pagitan ng Israel at Estados Unidos. Sabay na gagawa ng prototype, sabay na magte-test sa aktwal, tunay na pagsubok gamit ang totoong armas. At syempre, sa huli, ang integrasyon ng industrial na base ng depensa. Kaya napakalawak ng saklaw ng seksyong ito. At malinaw din na ang layunin nito ay hindi lang basta maisabatas, kundi talagang maipatupad. Napakalinaw ng seksyong ito tungkol doon. Kaya magkakaroon ng isang tao na gigising tuwing umaga at matutulog tuwing gabi. May isang tao na nakaupo sa Pentagon o sa Kagawaran ng Depensa o Department of War, kung ano man ang tawag dito ngayon, na ang buong trabaho ay itulak ito pasulong. Umiiral ba yon hanggang ngayon? Hindi. May technological na kooperasyon pa rin sa pagitan ng Israel at Estados Unidos. May ilang mga programa. Ang pinakakilala yung Missile Defense Program. Pero hindi kailanman nagkaroon ng isang sistema or masiksakto, isang sistemang pangregulasyon para pahintulutan ang malawakang kooperasyon. Para sa bawat kaso, ito ay particular para sa teknolohiyang iyon o para sa channel ng kooperasyon na iyon. At hindi kami nagkaroon ng isang tao sa Pentagon na ang trabaho ay isulong ang technological na kooperasyon ng US at Israel. At muli,
Ang huling bagay at ito ay napakahalaga, simula ngayon, mula sa sandaling maisabatas ang batas hanggang 2030, magbibigay ang kalihim ng depensa ng ulat sa Kongreso bawat taon. Paano niya isinusulong iyon? Kaya para lang malaman ng mga nakikinig, ibig sabihin nito na kahit na wag naman sana, magkaroon tayo ng mas hindi pala kaibigang administrasyon. Pagkatapos ng administrasyon ni Trump, kailangan pa rin nilang mag-ulat sa Kongreso kung paano nila isinusulong ang mandato na ibinigay ng Kongreso sa kagawaran ng depensa. Kaya kahit na magkaroon tayo ng hindi pala kaibigang Pangulo, sa huli, kontrolado pa rin ito ng Kongreso at ito ay naipasa na bilang batas. Kaya ang kagawaran ng depensa ay kailangang magpatuloy sa ganitong uri ng kooperasyon. Tama. Ang Section 224 ay bahagi ng NDAA para sa 2027. Kaya bahagi ito ng mandato at nakakabit ito sa pondo na ibinibigay ng Kongreso sa kagawaran ng depensa. Eksakto yon. Mandato ito ng Kongreso at ng Kongreso mismo ang magbabantay dito at hindi ito konektado sa kahit anong paraan sa White House. Ngayon, ang hamon para sa parehong administrasyon ni Trump at sa pamahalaan ng Israel ay subukang itulak ang mas maraming proyekto hanggat maari hanggang sa katapusan ng 2028. Now sa gayon, ang anumang bagong administrasyon ay mamanahin muna ang mga gawaing iyon. At kung susubukan nitong pabagalin ang mga ito, malalaman yon ng Kongreso. At pangalawa, gusto mo nang maisama ang teknolohiyang Israeli sa mga susunod na proyekto. Para kung sakaling may mas hindi pala kaibig administrasyon, kailangan nitong ipaliwanag sa mga Amerikano kung bakit nito tinatangkang sirain o saktan ang technological na panghingibabaw ng Amerika. Alam mo yon? Para lang saktan ang Israel? Kaya gusto kong suriin natin ito ng mas malalim. Sa kasalukuyan, sinasabi ng kaliwa at ilang nasa malayong kanan na umaasa ang Israel sa ayuda ng Amerika at nabibigay pa rin ng tulong militar kahit hindi na ito kailangan. Naalala ko, mga 10 taon nang nakalipas, sinabi ni punong ministro Netanyahu na nais niyang bawasan ang pinansyal na pagdepende ng Israel sa Amerika at gawing partnership ang relasyon. Ito na ba ang unang malaking hakbang patungo sa direksyon yon? Oo, talagang oo dahil papayada nito ang kooperasyon sa depensa ng US at Israel na lumipat mula sa pagbibigay ng Amerika ng dolyar para makabili ang Israel ng mga sandatang Amerikano patungo sa magkasamang pampupundo ng Estados Unidos at Israel sa mga programang teknolohikal na mahalaga para sa pareho nilang bansa. Kapag mayroon ka na litong infrastrukturang pangregulasyon, kapag naipasa na ang batas na ito, maaring isulong o ilipat ng US at Israel ang kanilang kasalukuyang kooperasyon sa depensa mula sa simpleng pabibigay ng tera patungo sa magkasamang pagpapaunlad ng mga sistema ng sandata na pareho nilang kailangan. Alam mo, bago tayo magpatuloy, may tanong ako sa iyo, Itza. Napansin ko ito habang pinapakinggan ko ang iyong podcast, The Great Game. Narinig ko na ang tungkol sa 224 dati, pero mas pinalalim mo ito sa espresso segment mo ngayong linggo, kung saan tinatalakay mo ang mga particular na paksa. Nagulat talaga ako, kahit online. Nakita ko ngayon si John Spencer na mahusay talaga at binanggit ito. Paano hindi ito nasa unahan ng balita ng bawat diaryo sa Israel? Ibig kong sabihin, ito ay isang napakalaking pangyayari. Well, kailangan natin ng dalawang sagot. Una sa lahat, hindi ako sigurado na ang pinakamagandang paraan para maisulong ang bahaging ito ay sa pamamagitan ng atensyon ng media. Sa tingin ko, kung sino man ang nadlagay nito sa loob, ay malamang na gusto nilang hindi ito mapansin. Pero ngayon ay nailabas na ito at nakikita na natin ang mga kilos mula sa ilang bahagi ng kaliwa na sinusubukang pigilan mismo ang bahaging yon dahil naunawaan nila ang kahalagahan nito para sa hinaharap ng ugnayan ng US at Israel. Sa pangalawang punto tungkol sa Israeli media, magandang balita ito. Sa Israel, hindi namin pinapaabot ang ganitong balita sa publiko. Diyos ko po, huwag naman sana mangyari. Ang pagiging optimistiko ay dapat optimistiko. Na medyo ironic, di ba? Palaging niraranggo ang populasyon ng Israel ayon sa Gallup polls bilang isa sa mga pinaka-optimistikong populasyon sa mundo.
Isipin mo kung mas optimistiko ang media, baka maging number 1 pa tayo. Ngayon, pag-usapan natin mula sa pananaw ng Estados Unidos. Bakit mahalaga ito sa US? Ang Estados Unidos ay kasalukuyang nasa isang geopolitical na tunggalian laban sa China. Ang China ay isang halos kapantay na kakompetensya. Ang Estados Unidos ay hindi pa nakaharap sa nakalipas na 100 taon ng ibang bansa na katulad nito sa laki, ekonomiya at geographical na sukat. At may ganong kaabansadong teknolohiya. At ang tanging paraan para siguradong manalo ang Estados Unidos sa kompetisyong ito ay sa pamamagitan ng, ang sinabi ni Rosh Doshi, ang humahawak sa usaping China sa ilalim ng administrasyong Biden ay allied scale. Ginagamit ng Estados Unidos ang mga kaalyado para palakasin ang sarili nito. Ngayon, may gusto sabihin ng Estados Unidos ano ang Kagiliw-giliw kay Roch Doshi. Para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, napakahusay niya na pati ang administrasyon ni Trump ay ginagamit siya bilang sanggunian, kung hindi ako nagkakamali. Oo, si Rosh Rajesh ay nangungunang eksperto sa China at sa tingin ko, siya rin ang namumuno sa China program sa CFR. Napaka-interesanteng tao. May mahusay siyang aklat, The Long Game, tungkol sa China at estratehikong kompetisyon laban sa US. Hindi ka paniwala. Inirekomenda mo ito at binago nito ang pananaw ko sa mundo, nakakatakot talaga. Oh, kaya muli, bahagi ito, maaari mong sabihin na ang Section 2 hanggang 4 ay batay sa estratehikong lohika na itinakda ng administrasyong Biden gamit ang lawak ng mga kaalyado nito. At kapag tinitingnan ng Estados Unidos ang mga kaalyado nito, marami itong kaalyado, pero halos wala naman talaga. Na parehong may kakayahang militar at may advanced na technological na kalamangan bukod sa Israel. Ibig ko sabihin, maraming magagaling at malalakas na kaalyadong pang-ekonomiya ng Estados Unidos tulad ng Alemanya o Hapon. Pero wala sa kanila ang may karanasan sa militar, kakayahan sa teknolohiya at karanasan sa teknolohiya na meron ng Israel. Kaya kapag tinatanong ng mga tao, bakit nga ba nakakakuha ang Israel ng Section 224? Dahil ang Israel, sa tingin ko, marahil ang tanging mahalagang kaalyado ng Amerika na mula pa sa simula ay may kaalaman at karanasan na direktang makakapagpalakas sa atin. Technological na kahigitan at mapabuti ang mga sistema ng sandata ng US. Scroll tayo sandali. Sa tingin mo, anong teknolohiya ng Israel ang gustong makuha ng US? Hindi ko ito sinasabi ng negatibo, pero nakikita ng US na may napakahusay na kakayahang paniktik ang Israel at lumalaban sa 7 hukbo, kabilang ang ilang kasama ang Estados Unidos. Ano sa tingin mo ang talagang gustong paunlarin ng Estados Unidos kasama ang Israel simula pa lang? Una, malamang mga advanced na sandatang laser o mga sandatang gumagamit ng direktang energy. Ang Israel ang unang nag-deploy ng operational na sistema, Magen Av o Iron Beam. Iron Beam. Ang mga sandatang gumagamit ng direktang enerhiya at cybersecurity ay mga larangang pinangungunahan ng Israel kung saan marami tayong matututunan. Pag-unlad ng mga advanced na avionics na kasalukuyang para lang sa F-35. At pati na rin ang teknolohiya para sa digmaang pang-ilalim ng lupa at kontra dito, isang bagay na dinevelop at ginamit ng Israel sa Gaza. At malamang pati rin sa joint development, pareho sa AI, quantum computer at autonomous systems. Na sa ngayon ay wala pang kalamangan ng Israel, pero meron itong human capital at parehong makikinabang ang dalawang bansa sa magkatuwang na pagsisikap. Sa pananaw ng US, nakuha nilang talino at karanasan sa digmaan ng mga Israeli, pati makabagong teknolohiya. Ang ibig kong sabihin, kadalasan ang sinasabi ko ay mas malaki ng daan-daang beses ang pinansyal na katuwang ng Israel kumpara sa amin. Anong nakukuha ng Israel sa kasundong ito? Una sa lahat, kooperasyong pinansyal at suportang pinansyal para sa magkatuwang na pagde-develop. Pangalawa, pagtiyak ng technological na kataasan ng US. At hindi ko sila sabi yan sa ironic o kahit sa idealistikong paraan.
Meron akong artikulo na ilalatala sa Shiloah na yung Hunyo na tinatalakay ang interes ng Israel sa pagpapanatili ng hegemonya ng Amerika laban sa posibleng hegemonya ng China. Ang Israel ay itinatag sa isang mundo na karamihan ay pinamumunuan ng Estados Unidos at umunlad sa ilalim ng hegemonya ng Amerika. Mahalaga sa seguridad ng Israel na mapanatili ng Amerika ang technological na kalamangan laban sa China. Kaya may pambansang interes tayo dyan. May pambansang interes tayo. May interes tayo sa magkatuwang na pampupundo. At may interes din tayo na lumikha ng pagkakadepende at mantatag ng bagong basehan para sa buong relasyon ng US at Israel. Dahil hindi lang ito simpleng technological kooperasyon. Ang Israel at Estados Unidos ay nagtutulungan at nagkakaisa laban sa maraming banta, nagbabahadinan ng intelihensya, magkasanib na operasyon at ang pader sa Iran. Ngunit sa kasalukuyan, nagbabago ang pundasyon ng ugnayang iyon dahil sa mga pagbabago sa demografiya at sa politika. At syempre, ang imahe ng Israel bilang mayamang bansa na patuloy tumatanggap ng dolyar mula US para bumili ng mga sandatang Amerikano. Ang gagawin mo sa pamamagitan ng paglipat mula sa pagtanggap ng dolyar ng US patungo sa magkatuwang na teknolohikal na kooperasyon ay ang pagbabago ng pundasyon ng buong alyansa ng US at Israel. Dahil mula ngayon, hindi na Israel ang tumatanggap ng pera ng mga nagbabayad ng buwis sa Amerika. Tinutulungan ba ng Israel na protektahan ang mga sundalo ng Amerika sa mga dalampasigan kung saan man sa Silangang Asya o sa himpapawid ng Iran? Ang Israel ay magiging mula sa isang itinuturing na pabigat sa Estados Unidos tungo sa isang direktang sumusuporta sa technological at geopolitical na pangingibabaw ng US. Talagang napakalaki nito. Kailangan ko ring pag-isipan ito at sigurado akong pati ang mga nanonood dito ay kailangang pag-isipan ang sinasabi mo. Napakalaking pagbabago nito na ang interes na estratehiko ng Israel ay mapanatili ng Estados Unidos ang kanilang kwalitatibong kalamangan sa militar kumpara sa China. Sanay na tayo ang Estados Unidos ang laging tumitiyak sa QME o kwalitatibong kalamangan sa militar ng Israel. Ngayon, kailangan tiyakin ng Israel na ito ay para sa Estados Unidos dahil nakikita ng Israel na tumataas ang impluwensya ng China na may mga pakikipag-alyansa sa Hilagang Korea, Rusya at Iran. Sana hindi ito magpahinga sa kapayapaan sa lalong madaling panahon. Una sa lahat, dumako tayo sa practical na detalye. Kailan ito ihaharap sa Kongreso at ano ang posibilidad na maipasa ito ng Kongreso? Sa tingin ko may pagdinig bukas, unang pagdinig tungkol sa batas. Hindi ako sigurado sa schedule ng proseso ng legislasyon sa Kongreso. Ang malamang na makikita natin ay mas marami pang negatibong atensyon, lalo na para sa bahaging iyon. At para sa mga nakikinig, kung kaya ninyong impluwensyahan ang inyong mga kinatawan sa Kongreso na tumayo laban sa negatibong impluwensya ngayon, gawin ninyo. Dahil sa ngayon, kailangan nating naiparating ang Section 24, 2024 sa mas maraming taga-suporta ng Israel at Estados Unidos. Dahil sa huli, hindi ito seksyon para sa Israel. Ito ay seksyon para sa Amerika, kung saan gagamitin ng Estados Unidos ang pinakamay kakayahang kaalyado para palakasin ang sarili nito. At ang kailangan nating tiyakin ay habang umuusad tayo sa batas, ang kampo na pro-Amerikano at pro-Israel ay tinitiyak na hindi mawawala ang Seksyon 2024 bilang bahagi ng, paggawaan ng batas sa Kapitolyo. Alam nyo, panawagan talaga ito sa aksyon para sa lahat ng nakikinig. Tawagan niyo sila, magpadala ng email sa inyong kinatawan sa Kongreso at siguraduhin na naiintindihan nila ang kahalagahan ng Seksyon 224 para mapanatili ng Estados Unidos ang nakahihigit na kakayahang militar. Isa itong pagbabago sa relasyon ng US at Israel. At sa tingin ko, tamang sinabi mo, mula sa 100% na pagdepende, nagiging 100% na pakikipagsosyo. Sino si US ang namumuno rito? May pamunahing tao ba tulad ng senador o kongresista?
O galing ba ito sa Pentagon? Paano ito nagsimula? Para sa akin, pinangunahan ito ng Armed Services Committee Chair. Sige? Okay. I'm on the committee. Hindi ako sigurado kung sino talaga ang nagtula para bumagsak. Pero alam na natin na ang opisina ng punong ministro at ang White House ay nagsimula ng pag-usapan ang susunod na. Suporta ng militar para sa Israel sa susunod na 10 taon. Kaya malamang may kinalaman ang administrasyon dito. Hula ko lang. Hindi ito nakakagulat. Muli, parehong gobyerno ay nag-uusap na kung paano natin babaguhin ang katangian ng ugnayan ng US at Israel. Mula sa dating tumatanggap ng tulong ang Israel, papunta sa pagiging tunay na magkapartner na nagtutulungan sa isa't isa. Mahalaga ito ngayon. Si punong ministro Netanyahu na siya ring nangunguna rito at sa tingin ko napakahusay ay matagal nang humaharap sa isyong ito. 10 taon bago pa ito napag-usapan ng iba. Sa tingin ko, nakita na niyang mamapalatandaan bago pa ang mga limitasyong ipinataw sa Israel noong kampanya sa Gaza ng administrasyong Biden at iba pa. Siguro nagsilbi ring kaunting babalas si Obama sa kanya. Pero ito na ba ngayon? Sa tingin mo ba ito ay kapalit ng Memorandum of Understanding na nagbibigay ng tulong militar o ito ay kasabay lang at makikita natin ang pagbaba ng tulong militar habang tumataas naman ang 224? Sa tingin ko, mula sa panig ng mga Israeli, gusto nila ng unti-unting pagbaba ng pondo mula sa Memorandum of Understanding dahil nakapagsara na tayo ng mga kontrata para sa multi-year na supply na inaasahan nating makakakuha pa ng isa pang Memorandum of Understanding. Pero tama ka. Sa tingin ko, pareho silang dalawa at dapat nilang maintindihan na ang susunod na Memorandum of Understanding ay dapat na ang huling Memorandum of Understanding sa kasalukuyang anyo nito. Wala nang pundo mula sa US para sa Israel sa pagbili ng mga Amerikanong armas. Kayang bilhin ng Israel yon ng mag-isa. At ililipat ito mula sa palpupondo tungo sa magkasalib na palpupondo para sa pananaliksik at pagpapaulad. Sabihin mo sa akin kung bakit na yun. Ibig kong sabihin, ito ba, matutuntun ba natin ang pinagmulan ng kasunduang ito noong 7 at 8 ng Oktubre at lahat ng nangyayari mula nun? O hanggang saan naging pundasyon ito para sa kasunduang ito o hindi naman talaga? Sa tingin ko, nagkakaroon tayo ng pagsasanib ng ilang mga salik. Una sa lahat, gaya ng sinabi ko, nakikita natin ang pagbabago, lalo na sa mga mas batang henerasyon ng mga Amerikano tungkol sa Israel. At tinitingnan ng Israel hindi bilang kaalyado, kundi bilang isang gumagamit o umaabuso sa Estados Unidos para sa sarili nitong interes. At naglalagay ito ng malaking tanong sa kinabukasan ng ugnayan ng US at Israel sa kasalukuyang anyo nito. At meron kang administrasyong Trump na nangunguna sa patakarang America First. Ang prinsipyo ay hindi basta-basta nagbibigay ng dolyar ang Estados Unidos sa ibang bansa, kundi sila ang dapat sumuporta sa lakas ng Amerika. At ngayon, ang huling salik ay hindi ang Oktubre 7. Pero ito ay ang mga limitasyong inilagay ng administrasyong Biden at ang impluwensyang ginamit ng Estados Unidos ng administrasyong Biden gamit ang tulong militar. Nakita natin ang administrasyong Biden na pinipigilan o pinapabagal ang pagbebenta ng armas sa Israel. Meron tayong si Jack Sullivan, dating opisyal ng NSC, na tahasang nagsabi na sinabi niya sa mga kongresista sa mga saradong pintuan o pribadong pagpupulong. Kung tutol ka sa tulong militar sa Israel, bumuto ka laban dito. Kaya meron na tayong Narating na natin ang punto kung saan parehong panig sa magkabilang panig ng Atlantiko, Israel at Estados Unidos, ay naunawaan na ang kasalukuyang anyo ng tulong militar sa Israel ay nagpapahina sa Israel, nagpapahina sa alyansa ng US at Israel, at hindi rin ito isinusulong ang mga interes at pangangailangan ng Amerika. At sa simpleng paglilipat mula sa pagtanggap ng pera patungo sa joint venture o kooperasyon, maaari mong ganap na baligtarin ang sitwasyon. Hindi na magiging
masyadong umaasa ang Israel sa Estados Unidos sa pagbibigay ng pera at magiging mas malaya itong maghanap ng ibang tagapagtustos ng armas kung kinakailangan. At ang pagkaunawa sa Estados Unidos ay kapag bumibili ang Israel ng mga bagong F-35, binibili nila ito gamit ang pera ng Israel. Pinopondohan ang mga komunidad sa Amerika at tinutulungan ang ekonomiya ng Estados Unidos. Hindi pa kasama dito ang lahat ng benepisyong makukuha mo mula sa magkatuwang na proyekto sa pananaliksik sa teknolohiya. Yung mga kritiko na nabanggit ko, hindi yung mga baliw, kundi yung mga hibang na kritiko laban sa Israel. Pero ang ilan sa mga tila mas, sabihin na nating normal na kritisismo, ay sinasabing masyadong malalim ang integrasyon sa pagitan ng mga sistema ng seguridad ng US at Israel. Di ko alam kung dahil sa pagiging kumpidensyal, pero gusto kitang tanungin. Walang pangamba ba na imbes gamitin ang pinansyal na tulong bilang panggigipit sa Israel, ang US, isang malaking bansa na walang agarang kaaway, ay nagbibigay nito habang ang Israel ay may agarang kalaban. At mayroon tayong magkatuwang na paggawa ng mga mahahalagang materyales at mga sistema ng armas na maaaring sabihin ng isang susunod na presidente, sige, hindi ko magagamit ang tulong bilang panggigipit, pero sasabihin na lang niya sa kanyang pabrika, sige, alam mo na. Itong mahalagang bahaging na pagkasunduang gawin dito. Wala nang bentahan sa Israel at masasakalang Israel sa ganong paraan. Laging posibleng gawing sandata ang pagiging dependent. Pero una sa lahat, may epekto ito sa magkabilang panig. Kasi kung joint manufacturing kayo, ibig sabihin may mga bahagi na ginagawa sa Estados Unidos, may mga bahagi na ginagawa sa Israel, at pareho namang ginagamit ng dalawang bansa ang sistema. At ang pagiging magkadepende ay hindi lang sa paggawa, kundi pati na rin sa pananaliksik. Kaya kung sisimulan mo magmaniobra sa supply ng mga kinakailangang piyesa, pwede ring magmaniobra ang Israel sa magkasanib na pagbuo ng mga depensang panlaban sa misal o mga sandatang laser. Kaya magiging mas komplikado ang relasyon ng Israel at Estados Unidos at gagawing mas magulo ang anumang paggamit ng pagiging magkadepende bilang sandata. At maaring magdulot ito ng pagdadalawang isip sa isang presidenteng mapanlaban. Dahil kung susubukan itong pigilan ang paggalaw ng mga kagamitang militar papuntang Israel, una sa lahat, sasabihin ng komunidad ng negosyo sa Estados Unidos, Mr. Presidente, may kontrata kami at hindi kami pwedeng makita ng buong mundo bilang hindi maasahang supplier dahil hindi lang naman Israel ang kliyente namin. Makabalang araw, sabihin ng Alemanya, hindi tayo pwedeng umasa lang sa Estados Unidos. Mantatanong ang Kongreso sa Presidente, bakit? Bakit mo kami sinasaktan? Ang kooperasyon ng Israel na ipinag-utos natin bilang bahagi ng pamilya sa kagawaran ng tanggulan. Sasabihin ng Pentagon, Ginoong Pangulo, humihinto na ang mga Israeli sa pakikipagtulungan sa mga technological na programang kailangan natin. Maapektuhan tayo sa agwat ng teknolohiya natin kumpara sa China. At kailangan nating maunawaan na ang competition natin sa China ay hindi pa sa kasalukuyang estado na may panganib na direktang makipagdigmaan ang Estados Unidos sa China. Pero ang Estados Unidos ay nakikipagkumpetensya gamit ang technological na kalamangan at ang agwat ay paliit ng paliit araw-araw. Kaya isang Pangulo ng Estados Unidos na handang isugal ang kanyang technological na kataasan laban sa China para lang mapuntirya ang Israel. Kailangan niyang taluin ang sarili niya. Sino ba talaga ang mas mahalaga sa kanya? Ang Amerika o ang ilang piling tao lang sa Israel? Kawili-wili, napakagandang pagsusuri niyan. Gusto kitang tanungin ng isang huling tanong dahil napakalaki ng pagbabagong ito. At umaasa akong mapag-uusapan pa natin ito sa mga susunod na buwan habang sumusulong ito. Iniisip ko na ito ay alalahanin hindi lang para sa Amerika, kundi pati sa ilang kalaban ng Israel. Maging mga kalaban o ibang mga bansa sa gitnang silangan na hindi natutuwa na mas lalo pang magkakaroon ng kalamangan sa kakayahang militar ang Israel kumpara sa kanila. May narinig na ba tayong anumang pahayag mula sa Gulpo? May lumabas na bang balita mula sa gitnang silangan tungkol dito? Sa tingin ko, sa Gulpo,
kailangan nating paghiwalayin ang UAE at ang ibang mga estado. Ang UAE ay sinusubukang paunlarin at palalimin ang kanilang kooperasyon sa Israel, kabilang na ang magkatuwang na pag-develop ng teknolohiyang tangdepensa. Kaya naunawaan ng UAE na may kalamangan ng Israel pagdating sa kalidad ng militar at gusto nitong makibahagi rito. Iba pang mga estado sa Gulpo? Alam mo, maaari hindi sila matuwa na lalo pang mapapalakas ng Israel ang kanilang technological na kalamangan kumpara sa kanila. Pero wala naman talaga silang panghawak o anumang maiaalok sa Estados Unidos o para makipagkumpetensya sa Israel. At kailangan natin gawing malinaw yon. Sa kasamaang palad para sa mga estado sa Gulpo, ang kanilang human capital at pananaliksik at pagpapaunlad ay hindi kasing advanced ng sa Israel. Maaring mag-alok ang Saudi Arabia ng bilyon-bilyong dolyar sa administrasyon ni Trump. Pero hindi nila kayang ialok ang isang makabago at maunlad na ekonomiya at ekolohiya tulad ng meron ang Israel. At iyan ang pangunahing kalamangan ng Israel sa pinakapundamental na anyo nito. Ito ay ang human factor. At sa tingin ko, bawat bagong gobyerno sa Israel, kailanman tayo magkaroon ng eleksyon, kailangan nilang maintindihan yon. Ang unang pangunahing kalamangan na meron ng Israel at dito nakatayo ang buong pambansang seguridad nito ay ang human capital na taglay nito. Yon ang human advantage na meron ito at dito nagmumula ang lahat. Mahalaga ang seguridad, mahalaga ang Department of Defense, mahalaga ang Ministro ng Depensa, pero mas mahalaga ang Ministro ng Edukasyon. At sa kasamaang palad para sa atin dito sa Israel ngayon, hindi tayo binibigyan ng pag-asa ng Ministro ng Edukasyon tungkol sa hinaharap ng Israel pagdating sa human capital. Nitsan, sa tingin ko para sa akin at para sa mga nanonood, makikita natin na lalabas talaga ang isyung ito sa mga susunod na linggo. Para nakakakita ka ng boksingero na papasok sa ring. Isa yan sa mga dahilan kung bakit gusto kong gawin ang podcast nito. Pinag-isipan ko talaga kung tama bang pag-usapan ang isyung ito sa harap ng daan-daang libong tao. Pero matapos kong mapunta sa X at makita ang mga uso na nangyayari at ang kaliwa na nagsisimula ng makipag-ugnayan, iniisip ko na mas mabuting ituon natin dito ang pansin ng ating mga tagapakinig. Kailangan natin ng mga mandirigma sa US at Israel na alam ang katotohanan at kayang makakita lampas sa peking balita. Tulad ng sinasabing paraan lang ito ng Israel para kumuha ng pera sa US, kahit kabaligtaran ng totoo. Sa tingin ko, mahalaga ito. Salamat sa pagbibigay alam sa amin. Naniniwala akong nagsasalita ako para sa lahat ng tunay na tagapakinig ng Tsurist. Naggusto ka naming muling makasama, Nitsan. At gusto ko rin, at sa aking mga tagapakinig muli, kung marunong kayo ng Hebreo, makinig kayo sa Hamishchak Hagadol, ang malaking laro. Sa Nitsan, base sa iyong Ingles, kapag pinili mong gawin ito sa Ingles, tingin ko magkakaroon ka ng ilang milyong tagapakinig. Salamat Don, balang araw. Salamat kaibigan ko, ingat ka. Para sa aking mga tagapakinig, ito ay isa na namang tunay na episode pero sa tingin ko, isang episode na kakaiba na nagbibigay sa inyo ng totoong paalala tungkol sa isang bagay na magiging napakahalaga na magbabago sa relasyon ng US at Israel na kasalukuyang binabaliwala, sinasadyaman o tinatago. At ito ay pagkakataon para sa ating lahat na makagawa ng pagbabago. Kaya sumulat kayo sa inyong kinatawan sa Kongreso. Magtulungan tayo upang matiyak na ang napakahalagang kasunduang ito 224 ay maisa katuparan para sa kapakinabangan ng Estados Unidos at ng Israel. Maraming salamat.